Tinanggal ang dambuhalang buhaya dahil busog na. Pero ang ipinalit nila, isang buhaya pa rin. Pero malabutiki pa ang laki mga kababayan na siya namang patatabain. Animal. Ito na nga sinasabi natin mga kababayan eh. Nung pagkasibak sa pwesto ni Zaldico kahapon mga kababayan na sinasabing pressing health concerns daw. Lokohin yung ulol nyo. Alam natin may twist dito eh. Kilalang kilala natin ang mga balahibo ng mga demonyong ito eh. Eto na nga mga kababayan. Ang ipinalit kay Zaldico sa House Committee on Appropriation ay etong isa na namang dilawan mga kababayan. Another supporter of Leni Robredo. Tiba-tiba ang dilawan nito mga kababayan sa budget dahil hawak na ngayon ni Stella Kimbo eh. Siya na ang mag-aaktang head at mag-a-appropriate ng budget mga kababayan ng Pilipinas ng Pilipinas. Mal. Si Stella Kimbo na nag-viral dati eh dahil usap-usapan ng mga netizens ang kanyang sobrang luho di umano. Yung dati-rati mga kababayan, pasakay-sakay lang ng tricycle. Ngayon, grabe na daw luho. Mga mamahaling bagay. At milyon-milyong mga gamit mga kababayan, mga burloloy lang sa katawan. Ang sabi nila, saan nanggagaling ang kanyang pera? Pasakay-sakay lang daw yan ng tricycle dati eh. Ngayon, siya na ngayon ang inatasan na gumawa ng budget sa buong Pilipinas. Dapat ipakita muna yung salin nito mga kababayan before and after naging chairman ng Appropriation Committee. Pati na ang kanyang mga kamag-anak mga kababayan. Dahil delikado tayo eh. Itong issue ni Stella Kimbo, issue lang mga kababayan na. Grabe, sobrang luho. Tapos siya ngayon ang inilagay na tagapangasiwa sa pondo ng bayan, sa kaban ng bayan. Panoorin po natin ang ulat ha. Mangyayari sa House Appropriations Committee given na vacated po yung position ng chairman? Tuwang-tuwa ang aura mga kababayan Taas proud na proud sa Stella Kimbo. Parang ito na ang naging reward niya mga kababayan sa pagbira kay VP Sara. At yung pagdrama-drama niya mga kababayan at tingala pa parang butiking nakatingala sa kisame. Well, tuloy lang naman po. Tuloy ang buhay. Ako na ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Di ba ang sabi ni VP Sara, 2 tao lang daw mga kababayan ang may hawak ng pondo ng Pilipinas? Si Tambaluslos at si Zaldico. Ngayon, si Tambaluslos at si Kimbuluslos. Sa senior vice chairperson. Ito naman ang patatabain. Acting chairperson. So, I was advised by the leadership advised by Tambaluslos. I'm sure that our Committee on Appropriations will continue to function as before. Lecheng, pardon the word mga kababayan, pambihirang bansa ito Kaya nga, binoto natin si Ngag-Ngag dahil kalaban yan ng mga dilaw sana eh. Ayaw ng mga tao sa dilaw kaya nanalo ang isang Marcos mga kababayan ha. Dahil mortal na kalaban sana yan mga kababayan eh. Pero anong nangyari? Ngayon mga kababayan, etong mga dilawan ang naghaharing uri dyan sa gobyerno ngayon at may hawak na ngayon ng budget ng buong Pilipinas na ha. Pambihira. Unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Sibakan! Ang chairman ng House Committee on Appropriations. Nagfatining, parang nagfatining ng mga kababayan ng baboy. Mataba ka na. Benta, katay na. Another naman. Ito naman ang ating patatabain. Kaya pa ba itong patabain? Ang problema mga kababayan, mayroong continuous hunger. Hindi tumataba ang katawan pero continuous hunger. Baka mas malala pa ito kay Zaldico ha? Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamahalaga komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. See? Dadaan sa kanila mga kababayan ang budget ng Pilipinas. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno, lahat ng ahensya, manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Stella, Kimbuluslos, bossing. Ganyan lang ang kanilang tawag mga kababayan. Madam Stella, ano gusto mo? Masahe? Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso. Mga jablong sumasamba ng pera mga kababayan dyan. Ng Malacanang. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Malapit sa kusina na.
Kung sino pa yung may issue ng luho, mga kababayan, siya pa yung nilagay dyan. Katunayan, Di ba may kasabihan? Kapag bukas ang kaban, matutokso kahit banal. nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise. Dapat hindi easy way out ito si Zaldico, no? Busog na yan, mga kababayan, eh. Dapat mayroong mag-imbestiga sa kanya. Oh. Di ba ang sabi, mayroong mga iba't ibang klase mga properties na nabili? Totoo ba yun? Dapat imbestigahan muna yan dahil hindi dapat easy way out. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Ko at ni Speaker Romualdez. Ako, Bicol Party List. Ngayon naman, mga kababayan, yung loyalista ni Leni Robredo. Oh, Diyos At mio. medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Tapos ngayon, mga kababayan, mga dilawan. Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito. Siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Ako, Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay. Pinuno Ginawang negosyo, mga kababayan, itong pang-gobyerno. Siya pa ang natasan dyan sa kaban ng bayan. Sunwest Group of Companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Tapos papalabas yung mga kababayan nag-resign. Siyempre, yan na lang ang sasabihin. Pero media na mismo nagsabi, si Bak. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbasan rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak Galing ng kay presidente Chariz. na si Congressman Sandro Marcos, Ang look tanong alike. ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Meron! Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Pressing Kusa raw health siyang concerns. nag-DQ dahil sa ilang pressing health concerns. Impatso na sa sobrang daming nakain. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concerns. Nagulat Ito pa ang Ibig sabihin, mga kababayan, palusot na lang. isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. Easy way out din yan, mga kababayan. Ganon-ganon na lang. Ha? Baka katakas yan si Zaldico. Malayo-layo pa yung 2028, mga kababayan. Baka makalimutan yan, ha? Tandaan nyo ang araw na ito. I-remind nyo si VP Sara Duterte. Uy, Sara, how about Zaldico nung bigla-biglang umalis? Huwag natin kalimutan yun. I-audit So yun. mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Saan sumabit si Displeasure. Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. BFF talaga sila ni Tambalos-los, no? Pareho din magsalita, mga kababayan. Pareho ang itsura. Bulol din. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget dahil po insertion. ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng GST. Alam na natin yan, yung mga kababuyan nila. Gayon pa man, mga kababayan, natuwa na sana tayo, no? Naalis ang dambuhalang buhayang ito. Ang ipinalit naman, mga kababayan, ay isang buhaya pa rin. Nabalabutiki pa lang ang laki na siya namang patatabain. Anong masasabi niyo dito? Post comments below.